Aniya na ang mga dagkong balita sa Balitang Bisdak karong Martes. Cebu Governor Gwen Garcia gipahamtangan og 6-month preventive suspension. Lalaki nakit-ang patay ug gigaid sa poste sa Aluginsan, Cebu. Riding in tandem nga snatchers gitabangan og kulata sa mga tao. Pipila ka adlaw sa dili pa ang May 12 elections, pagpangandam masubsob. Ug tiluig gagabi sa kabilin gipangandaman. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Mayong hapon, ako si Cecil Kibod Castro. Ani ay breaking news mga kapuso, gimando sa Office of the Ombudsman ang pagpahamtang ug 6 ka buwan nga preventive suspension batok ni Cebu Governor Gwendolyn Garcia. Ang detalye sa report ni Alan Domingo. Kini sumay sa kasong grave abuse of authority, gross misconduct, serious dishonesty, gross negligence, conduct prejudicial to the best interest of the service ug ang kalapasan sa Republic Act 6713. Base kini sa reklamong gisang-at sa usa ka Moises Garcia de Parine ngadto sa Anti-Graft Office. Gipasanginlan ang gobernador nga mi-issue og special permit ngadto sa Shalom Construction niadtong Mayo 14, 2024 nga walay environmental compliance certificate o bisan man lang og certificate of non-coverage gikan sa Department of Environment and Natural Resources. Pinasubay sa Section 27 sa Republic Act No. 6770 ang kamanduan sa Ombudsman ibatuman diha dayon o immediately executory. Sa gipagawas nga official statement ni Governor Gwen Garcia ni kanayon kini nga iyang girespeto ang proseso sa balaod apan respectfully nga wa siya muuyon sa gihimong basihan sa suspension. Pasabot sa gobernador nga ang pag-issue niya sa gikwestiyon nga special permit nagsumikad lang sa hinanaling panginahanglan aron masulbad ang critical water shortage nga nakapikto kaayo sa tibuok franchise area sa MCWD nga naglangkob sa Cebu City ug lain pang 7 ka mga local government units. Ang tanang desisyon adunay hugot nga panag-alayon sa tanang mga LGU ug mga ahensya sa kagamhanan nga nalambigit. Wala matud pay malisya ug walay personal interest ang nahitabo. Gibaruga ni Governor Gwen, wa siya mahatagi og notice kalabot sa reklamo diin nahikawan siya sa kahigayunan nga makatubag unta sa aligasyon sa complainant. Mihimo na matod pa og tukmang lakang ang kampo ni Garcia aron i-challenge ang gipahamtang nga preventive suspension. Kauban si Rod Prado, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Napalgang wa na'y kinabuhi ang usa ka lalaki sa Bukirang Barangay sa lungsod sa Aluginsan pasado alas 4 kaganihang kadlaw. Ang biktima nakit-ang gigaid sa poste sa kuryente gamit ang dakong scotch tape. Gitabunan og itom nga t-shirt ang naong sa biktima. Makita usab nga nagsulub og itom nga shorts samtang ang itom nga kaw anaara sa atubangan sa biktima. Ug sa uluhan ni ini nga bahin, gipatapot usab sa poste ang paskin nga papel nga adunay nakabutang nga wag tularan drug pusher ko. Duda sa kapulisan nga gipatay kini sa laing lugar sa wa pa kini gigaid sa Barangay Punay, Aluginsan. Mga samad nakit-an sa nagkalain-laing bahin sa lawas sa biktima. Apan gisuta pa kung samad ba kini sa pinusilan o dinunggaban. Apan usab aduna usay mga paso sa lawas nga nakit-an sa maong biktima. Matod sa kapulisan nga nakadawat sila og tawag gikan sa usa ka concerned citizen kalabot sa maong patayng lawas. Padayon pa nga giila ang biktima aron usab sa pagsubay sa motibo sa krimen ug pag-ila sa mga responsable niini. Ang ipangutan na ma'am na kuan ug napay nakaila ni ug kagaas basig naay kuan nakabantay dayon nga nagadalaan ni ga kuan sa victim pero so far ma'am wala pa gid daw negative so gid ato ang kuan identity. So mo sa torture dai sir? Yes ma'am, possible kay wala man koy sa lags po sa area, so meaning siguro gidala lang dito. %90% ng andam ang Commission on Elections sa umaabot nga piniliay. Diin gikatakdang makumpleto na sa pag-abot ang tanang automated counting machines aron masugdan sa pag-apod-apod ug mga adlaw. Sayron tang detalye sa report ni Alan Domingo.
Giulagway ni Attorney Francisco Pobe, ang Regional Director sa Commission on Elections kon COMELEC 7, nga hanay ug hapsay ang dagan sa ilang pagpangandam sa umaabot nga piniliay. Gani ang execution o ang pagpatuman sa ipaabot nga kalihukan sa bugnong lugay nun ang kuwang. Karong adlaw, gikinakdang makumplito na ang pag-abot sa tanang mga automated counting machines kon ACMs. Posibleng sugdan ang pag-apod-apod nini sa mga bataan sa COMELEC ug mga adlaw. Gipaniguro sa COMELEC nga secured ang mga ACMs ubos sa pagbantay usab sa kapulisan. Naanatas sa 90% preparations na nato, na kita manginaot nga kani atong gibuhat sa tanan mosangkot ni sa usa ka malampuson o usa ka malinawon nga piniliay. Gimugatan sa COMELEC nga dili sila mogamit og mga service vehicles gikan sa lokal nga kagamhanan ug sa barangay. Dili kaya nila nga ma-issue sanglit aduna may mga opisyal sa mga LGU nga subling magpapili sa pwesto. Mangabang ang COMELEC og mga sakyanan nga magamit sa paghakot sa kagamitan ngadto sila mga padulngan. Ang mahimong magamit lang ng mga sakyanan sa kagamhanan ang iya sa DNR, DPWH ug ubang ahensya sa kagamhanan nga dili konektado sa mga kandidato. While it may be true that they are partners in the development of these government agencies, ang amo ran likayan ang salong LGU and barangay because they are actual participants in these elections. Sa pikasmahin, gipaniguro sa Department of Energy nga dili magkaproblema sa supply sa kuryente nining panahon sa eleksyon. Why magpahigayon og maintenance sa mga pasilidad aron dili mapiktuhan ang power supply. Ang ato ang mga PDOs doon na sila ang ato mga electric cooperatives doon na sila mga gi-inventaryong mga gensets nga posibleng i-deploy kung kailangan. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Patay ang usa ka 45 anyos nga kanhi barangay konsihal sa Candiis, lungsod sa Badyan, human gipusil sa makadagang higayon kagahapon sa hapon. Samdan usab ang gikaistorya sa biktima kinsa naangin sa pagpamusil. Ani ang report ni Femri Dumabo. Patay na nga nadangat sa Tambalanan ang kanhi barangay konsihal nga giilalang sa ngalan nga Guillermo tungod sa naangkon ini nga mga samad pinusilan sa nagkadaeng parte sa lawas. Nakaangkon usab og samad pinusilan siyang walang bukton ang 73 anyos nga silingan niini nga kaistorya sa biktima atol sa pagpamusil kisa gituang naangin lang. Nahitabo ang insidente pasado alas 4 gahapon sa hapon. Sa pakisusi sa kapulisan, nagmotorsiklo ang mga suspitsado nga miabot sa lugar sa barangay Candiis. Usa niini ang miduol sa biktima dayon pusil sa makadagang higayon. Human sa pagpamusil, dali nga misibat ang mga suspitsado. Nakuha gikan sa crime scene ang tulo ka mga kabhang sa bala sa 45 kalibre nga armas. Pipila ka mga anggulo o motibo sa krimen ang gitanaw sa kapulisan. Usa na niini ang personal grudge kay matud pa aduna kini giutangan ug gisubay usab kun aduna ba kini nakaaway kaniadto. Lakip sa subayon pa sa kapulisan ang giingon nga pagka-supporter niini o pagka-barangay coordinators o sa kapolitiko sa lungsod sa Badyan. Subject for investigation pa yan. May mga proseso tayong pagdaanan para masabi natin na leader o ano man siya ng isang politiko, sir. Isa rin mo tinitignan natin, sir, is personal grudge. Doon lang po muna tayo mag-focus, sir. Personal grudge ng tao kasi siyempre, sir, lahat naman yung taong to, siyempre may mga nagsasabi kasi na may mga before may mga naging may mga nakaaway siya, so nakaalitan siya, so doon natin po titignan yung lakip sa gisubay sa kapulisan kuno doon na ba yung mga CCTV camera palibot sa crime scene. Ongoing pa po yung investigation natin. Medyo malayo po yung lugar kaya naghahagilap pa tayo ng mga pwedeng maging witness natin. Samtang mato ni Attorney Francisco Pobe, Regional Director sa COMELEC 7, nga tanang krimen nga nahitabo ning election period ang matag nga election related. Apan magpaabot sila sa kung unsay resulta sa investigasyon sa kapulisan. Una agyud nga matawag na nila nga election related ang hitabo. Sama na lang niining pagpamusil nga nahitabo sa lungsod sa Badyan. Di usab pa kini makaapektar sa kategorya si areas of concern ning umaabot nga piniliay. For purposes of assessment and evaluation, ang tanang insidente within the election period are tagged automatically as election-related activities. But along the way, during the investigations, that is where we are going to inform the public whether that incident is isolated, personal, or really election-related activities.
Oban ni Cleofer Lumayag ug Rod Prado. Femery Dumabok. Balitang Bisdak. Driver og angkas niini sa motorsiklo nabukbukan sa mga tao human masakping ng labni og bag sa babaeng biktima. Ani ang report ni Alan Domingo. Wa ka panagang ang riding in tandem sa mga kamot sa mga mulupyo nga nakasakop kanila sa C. Padilla Street, Barangay San Nicolas proper sa Dakbayan sa Sugbo. Miuwan ang mga kinumo sa mga mulupyo human gilabni sa duroha ang bag sa usa ka babaeng biktima. Nakadagan pa ang usa kanila panasikop ra usab dayon kini sa mga otoridad. Dito kanjo na gapa. Patiyan na ninyo. Nahitabo ang pagpanglabni sa bag sa biktima nga dunay cellphone ug salapi alas 10:30 sa buntag. Nakasinggit kini sa pagpakitabang nga kadapit usab sa pagtagad sa mga mulupyo nga migukod sa duha ka suspek nga ilang na corner. Nabawi gikan sa posisyon sa mga suspek ang item ug nahuli kini ngadto sa biktima. Wala na muluwat og pamahayag ang opisyal sa Police Station 6 ug walay mga tigbalita nga gitugutang makahinabi ang mga suspek tungod sa gisunod nilang protokol nga ngayon unang ipahibaw sa CCPO headquarters ang nahitabo. Kauban si Cleofer Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Samda ng usa ka motorista ug angkas niini human madisgrasya ang gisakyang motorsiklo dihang gikabangga ang usa ka garbage truck sa barangay Maghaway, Dakbayan sa Talisay. Mato ni Joy Tumulak, hepe sa City Toda, nga patungas unta ang garbage truck aron kolektahon ang mga basura sa barangay. Apan adunay nagpark sa dan, din unta moagi ang truck. Hinungdan nga iya kining gilihayan ug miagi sa pikas nga lane. Wa na niini mabantayi ang palugsong nga motorsiklo, hinungdan nga nagkabangga ang duha. Tungod sa impact, natumba ang motor ug ang mga sakay niini. Maayo na lang nga parehong hinay ang padagan sa duha. Hinungdan nga minor injuries lang ang naangkon sa driver ug angkas sa motorsiklo. Hinuon matod sa City Toda nga nagkasettle ra ang duha ka habi. Sa Lapu-Lapu City, pag-ili sa breaker ug rewiring sa Paho National High School aron masolusyonan ang kanunayng pag-trip off sa kuryente sa tunghaan apektado sa election ban. Apan kumpiyansa ang DepEd engineer nga di makasinati og power outage ang naasuing tunghaan at tul-unya sa eleksyon. Siluan ni Rondina sa report. Sa 71 ka mga tunghaan sa Lapu-Lapu City, 38 lang niini ang magsilbing voting centers. Ug usa sa mga voting centers ang Paho National High School. Niadtong milabayng buwan, gisusi na sa DepEd engineer ang suliran sa supply sa kuryente sa tunghaan ug nasuta nga gikinahanglang ilisan ug dako-dako nga breaker ug mag-rewiring aron makasugakod sa nidako nga panginahanglan sa supply sa kuryente nunod sa nagkadaghan usab nga mga appliances sa tunghaan. Matod ni DepEd Lapu-Lapu City Division Engineer Jonas Sakalan, gigahinan nila kini og pondo nga 500,000 pesos apan hangtod karon wa pa kini masugdi kay apektado sa election ban. Ibuhat na mo sa eskwelahan kay init manggod ang iyahang wire, i-deload lang sa namo ang ilahang mga aircon, especially katong aircon bitaw sa ilahang mga conference room, sa ilahang mga laboratories kay magtungan magud siya andar mo to sa mo init mo to sa mo trip off. Masaligon hinuon si Engineer Jonas Sakalan nga di makasinati og pagpidok sa supply sa kuryente ang Paho National High School at ul-unya sa eleksyon kay mga suga, electric fan ug automated counting machines raman ang gamiton. Ang machines ma'am walay problema ma'am kay kanang computed man na siya sa outlet. Kanang outlet na to ma'am ba? Kana bitang outlet sa mga rooms, appeal man na siya gamit. Kana lang yung aircon kay nakadadikta man gud ang aircon ma'am. Hinuon matod ni Joel Duarte, Planning Officer ug COMELEC Coordinator sa DepEd Lapu-Lapu City Division, nga wa pa sila masayod kung pila gayud ka mga classroom sa Paho National High School ang gamiton isip mga clustered precinct kay wa pa sila napahibaw sa taga COMELEC Lapu-Lapu. Apan posibleng dili ang tanang classrooms sa Paho National High School ang gamiton kay polling center man sab ang Paho Elementary School. Tungod sa
ongoing pang orientation sa COMELEC. So finalization advice from the COMELEC magpakuan mi kung pila gyud ang classrooms nga magamiton kay in fact aside sa precinct do na pa man gyud classroom nga i-allocate as waiting area. Sa bigas bahin, kaysa Hunyo 16 na ang opening sa klase sa school year 2025-2026, posibleng di pa masugdan o baka di pa mahuman ang pagtrabaho sa breaker o rewiring niya ng mga simanaha. Apan gipaniguro sa DepEd engineer nga mahuman nila ang trabaho sa dili pa mo gamit ang mga tinunan sa mga laboratory equipment nga manginahanglan og dako-dako nga supply sa kuryente. Makaya ra siya, Pablo, kay kanang mostly dili pa man sana sila mag-laboratory supod yun dayon sa kuan. So actually work out pa to na mo with the contractor. Uban ni Marlon Malgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak. Human sa Sugbo, sunod nga gibisita ni Vice President Sara Duterte ang probinsya sa Bohol. Kagabi mainiton nga gisugat sa mga taga Bohol ang Vice Presidente nga mitambong sa usa ka political rally. Dinhi gitubag sa Vice President ang pamahayag sa Malacañang sa giingong lakang sa kasamtangang administrasyon para pagpahagba sa pamilyang Duterte sa dili pa ang 2028 elections. Ang mga tao na lang ang pasagutin nila at dapat nakikita na nila ngayon kung gaano kagalit ang mga tao sa ginawa nila. Una-una sa akin, sa impeachment at sa pagkidnap nila kay President Duterte. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Subay sa nakaduol nga eleksyon, subsub na ang preparasyon sa kapulisan. Sa Mandawi City, naghimo og simulation exercise ang mga otoridad pagsukod sa kapabilidad sa mga tao. Atong sayran sa live report ni Nico Sereno. Nico? Yes, kung kaniadto sagad sa mga senaryo nga ilang himuon kining sa election day mismo sa butasyon sulod sa mga eskwelahan karong adlaw, ang ilang simulation exercise says gihimo o simulate kining mga eksena sa canvassing area kung ugaling dunay mutisok o kasamok sa maong kalihukan. Sa Mandawi Sports Complex nga venue sa canvassing, gihimo ang simulation nga mipagawas og lain-laing mga posibleng senaryo. Usa niini ang pagpanghasi og hostage taking nga nahitabo. Didto gipakita sa mga pulis ang ilang katakos sa pagresponde gikan sa negotiation ngadto na sa pagdakop sa suspect. Sa laing senaryo, ang pagpanong sa mga tao nga nagprotesta og gusto mugubot sa kalihukan sa eleksyon labi na sa canvassing of votes. Mipakitag kaandam ang mga sakop sa civil disturbance team pagpugong sa mga gustong musamok sa proseso. Kining tanan exercise lang pagsukod sa abilidad sa mga pulis labi na karong Mayo 12. Gisaksihan ang simulation sa regional director sa PRO 7 ug sa city election officer. At least ready lang ta. So for the previous elections ang simulation usually sa COMELEC office. So this time or dito sa ground sa mga voting center. So this time, diri na po sa canvassing area. So thankful lang sa nga kani gitagaag support. Ang sabi nga nila, there is always room for improvement, no? Baka hindi natin nakita yung nakikita nila at different perspective. So let us prepare. Focus, do your task based on what is written on our POP. Natagbaw hinuon ang opisyal sa PRO sa gipakita sa Mandawi Police. Ang maong exercise napahigayo na sab sa uban nga mga police offices. All the responses are according to the established procedures ng aming police operational procedures. No? Nakita natin. However, may mga minor adjustments lang kami. So overall, I'm satisfied. Sabi natin ready na talaga RD ang Mandawi Police for any eventualities. Yes, I think Mandawi City Police is ready sa lahat ng mga expected scenarios natin comes May 12.
Ses kun kahinumduman doon na rekomendasyon nga ipaubos sa yellow category ang Mandaue City alang sa umaabot nga eleksyon matod sa City Election Officer. Nagpaabot pa sila sa kamanduan nini og approval nining maong rekomendasyon kay kun mahitabo kini mas higpitan unya ang mga security measures nga ipatuman sa atong mga otoridad aron masiguro nga hapsay ang umaabot nga piniliay. Ses? Dagang salamat, Nico Sereno. Gabi sa kabilin o paghinumdum sa kasaysayan pagadumulahon sa mga batan-on karong tuiga. Ani ang report ni Alan Domingo. Ang Plaza Independencia o ang Fort San Pedro sa Dakbayan Sugbo ang pipila lang sa saksi sa atong kasaysayan. Dinhi na himamatako kining grupo sa mga batan-ong tinunan nga mag-ensayo sa Arnis, ang Tatak Pinoy nga martial arts. Sa among panag-istorya, nasayra nako nga nagkuha sila og AB Major in Filipino, busa wa ako mahibong, dihang itugan nila ang ilahang paghigugma sa atong pagka-Pilipino. Batanon man apan, nag-una paghihapon sa ilang kasing-kasing ang paglingi sa atong kasaysayan. Gani, gituyo nila nga kung adunay school requirements sa mga makasaysayanong dapit sila moadto aron masud-ong nila ang lama sa atong kagahapon. Unsay na atakaron or unsa takaron is because of what we were in the past or what happened in the past. Nahan ba sa tag-history? Yes, sir. Nanong ganahan man tao ka nang Kanang para mabawan sa nato unsay mga stories sa una. Nice kay siya kay makabalo ka unsay ka ng ilang nagian sa atong mga past heroes nga unsa ilang nabuhat sa ato ang kuan karon kahimtang karon, so it was really good. From the past kay mosad na ang ganahan nga makapaatsak sa ako aba kay ganahan sad ko nga studyhan ko unsa jud nahitaboan nga butangan nga nakita nato karon. Okay, kailangan jud na tan-awon natong past para makaibaw ta kung unsay nahitabo nila and para makaibaw ta unsay gisakripisyo sa mga national heroes nato hangtod karon tungod nila mong natay freedom karon. Kung hatagan o kahigayunan, mosalmot sila sa tinuig nga gabi sa kabilin nga himuon sa maabot Mayo 23 nining tuiga. Haom kaayo ang tema nga batan-ong bahandi nga gitumong alang sa mga batan-on nga makabig sa pagpakabana sa atong kasaysayan. Busa ang mga batan-on ang gitahasan sa pagpangamot sa kalihukan. Mahatagan o kahigayunan ang mga turista nga masaksihan ang mga napiling heritage sites dili lang sa Dakbayan Sugbo kundi apil na ang mga silingang syudad sa Lapu-Lapu, Mandaue ug Talisay. 22 ka mga museums ug ubang mga heritage sites ang pagabuksan diin masaksihan ang gabi sa pagdiskubre sa kultura, pasundayag, pagkaon ug uban pa. Ang ato ang gusto ipaabot sa kabatan-unan kung gabi sa kabilin is ang culture and heritage. Labi na ang Cebuano culture and heritage can be fun, can be exciting, and that they can be a part of it. I-claim yun nato. It's also all of us here, the Batan-ong Bahandi. In Rafi, we envision vibrant Cebuano communities enabled by their culture. Samtang katambayayong sa NGO ang mga LGUs, sanglit ang gabi sa kabilin kabahin man sa Heritage Tourism Program sa Kagamhanan. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Subling giila ang mga programa og personalidad sa 19th Gandingan Awards ug sa ika-19 katuig sa University of the Philippines Los Baños Combrodsok Gandingan Awards, 19 ka mga pasidungog ang nakuha sa GMA Network. Apil na ang Best News Anchor nga nakuha ni 24 Oras Anchor Emil Sumangil. Gihatag ang Gandingan ng Edukasyon kay Kim Atienza ug ang Gandingan ng Kabataan Award kang Game Changer host Martin Javier. Nakakuha usabog pa si Dungog ang How to Spot Deepfake sa 24 Oras nga giila isip Most Development-Oriented Feature Story. Napili usab ng Most Development-Oriented Gender Transformative Program ang State of the Nation. Ubay-ubay usab ng mga personalidad ang gihatagan og pasidungog sa ilang mga kontribusyon. Lakip sila Jessica Soho, Rafi Tima ug Joseph Morong. Kini usab ang laing mananaog sa Gandingan Awards.
Gawas ra ang tanang 8 ka mga pasahero sa usa ka motorbangka nga natikyaob habig sa ilawom sa Marcelo Fernan Bridge sa Dakbayan sa Lapu-Lapu niadtong Biyernes, Abril 25. Pasado alas 8 sa buntag, dihang migikan sa Uwano Wharf sa Mandawi ang naasuing motorbangka nga paingon unta sa Hitafe, Bohol. Ang naasuing motorbangka nga bag-uhay lang gihimo napagngan sa makina samtang kini naglawig. Nadakpa na sa kapulisan ang gitumbok nga gunman sa usa ka babaeng nag-angkas og motor sa intersection sa Barangay Luz ning Dakbayan sa Subo niadtong Abril 14. Ang suspect miangkon sa krimen ug mibutyag sa tawo nga nagsugo kaniya. Ani ang report ni Alan Domingo. Kuha ko kinabuhi. Way lipod-lipod nga giangkon sa 24 anyos nga lalaki ang pagpusil patay sa babaeng biktima nga si Friends Ordeniesa samtang nag-angkas kini sa motor sa J. Luna Street, corner Smart Loop sa Barangay Luz. Kini human nadakpan siya sa kapulisan sa Mabulo Police ug ubang mga unit sa Cebu City Police Office. Niadtong Abril 25, siyam kaadlaw human nahitabo ang krimen. Nagkuha gikan kang Russell Nino Zapida, 24 anyos, nagpuyo sa Barangay Kasili, lungsod sa Konsolasyon ang tanang mga ebidensya nga gigamit niya sa krimen. Lakip nini ang sapot nga gisulob nga nakuhaan sa dashcam sa usa ka motorista. Nabawi usab ang motorsiklo nga iyang gigamit ug ang usa ka auto nga iyahang gibalhinan siyang pagsibat. Gitug-an sa suspect nga igo lang siyang gisugo nga himuon ang krimen sa kantidad nga 20,000 pesos. Sa adlaw sa hitabo, gisundan niya ang iyahang target og aron masiguro iya kining gipalingi ang babae sa wa pa niya pusila. Prince, ng sa iyang pamilya, mga ilang dako kay basaylo yun sa akong nabuhat nga inato nga itabo sa pagkuha na ko sa iyang kinabuhi. Samtang mihaom sa pamahayag sa suspect ang CCTV footage nga nakuha sa kapulisan gikan sa naong gisulob ug ang mga sakyanan nga gigamit nini. Aduna pay laing duha kakauban sa suspect apil na ang gitumbok nga mastermind ang gipangita sa kapulisan. Wa pay butyag sa mga otoridad ang motibo sa krimen. Hindi ito madali, hindi madaling tuntunin ang ganitong mga klaseng krimen sapagkat ito'y matagal na pinagpaplanuhan ng mga kriminal. At yun ding mga testigo natin, tayo nagpapasalamat sapagkat lahat sila ay nag-cooperate, nagbigay ng statement at nagsabi ng totoo sa mga investigador. Kaya ngayon ay tayo nalulugod sapagkat mabibigyan natin ng hustisya ang pagkamatay ng ating biktima. Sabi naging challenge sa amin to na isolve talaga dahil isa lang naman tong kasong to na ganito sa Cebu City. So sa masinsin pong pag-iimbestiga ng ating Station 4, SIDU at ng ating mga operatives ay natuntun po natin yung ating suspect. Gigirak ng hatagan og pasidungog ni Police Brigadier General Rodrigo Maranan ang mga pulis nga nakadakop sa suspect. Natuman na matod pa sa kapulisan ang gisaad nila nga masulbad ang krimen sa dili pa malubong ang biktima nga gitunod na sa iyang lubnganan kagahapong adlaw. Commitment namin dalawa ni City Director na pipilitin namin na bago mailibing ang ating biktima ay mabibigyan natin ng hustisya sa pamamagitan ng paghuli sa gunman at lahat ng mga sangkot sa pagpatay. Gikirakdang pasakanong kasong murder ang suspect. Kauban si Marlon Milgaso, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Gibantayan karon sa Pag-asa ang daotang panahon nga nahimutang sa SUD sa Philippine Area of Responsibility. Sa labing uhing detalye sa Pag-asa, nabantayan ng LPA kaginihang buntag nga nahimutang kapin sa 800 kilometro sidlakang habagatang sidlakan sa Southern Mindanao. Nahimutang ang LPA sa sulod sa Intertropical Convergence Zone kun ITCZ. Nagpasulabi usab karon ang easterlies o ang init ug igang nga panahon. Subay sa rainfall forecast sa Metro Weather, adunay kahigayunan nga masinati ang katag-katag nga pag-uwan sa Samar ug Leyte provinces. Lakip na ang pipila ka mga bahin sa Cebu ug Bohol. Posible usab nga uwanon ang nahabiling bahin sa nasod. Mga kapuso, magsugod na ang Proof of Purchase promo sa GMA. Ang Kapuso Big Time Panalo Season 3. Mamahimong magpadala og mga entries ang mga mamalitay. Lakip na ang mga sari-sari store owner sa kapin 1,000 ka mga participating Mercury Drug Stores, Pure Gold branches, GMA Regional TV ug radio station sa tibuok nasod.
kapin sa 11 million pesos ang ipanghatag, lakip na ang 7 ka mga maswerteng mananaog sa 1 million pesos nga grand draw. Magsugod ang official sending sa entries karong May 3 hangtod na sa July 11, 2025. Mga kapuso, magbantay sa fake news, fake Facebook accounts ug mga scam texts. Tutok lang si GMA ug i-follow ang GMA Promos Facebook alang sa kompletong detalye. Kami ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kinatibok ang puwersa alang sa mas dakong misyon ug mas halapad nga pag-alagad sa nasod. Maayong hapon mga kapuso.